Buod ng Ibong Adarna, aralin 26 hanggang 30. Ang mga aralin na tatalakayin natin sa video na ito ay ang aralin 26, unang utos ni Haring Salermo, aralin 27, ikalawang utos, ang prasko, aralin 28, ang ikatlong utos, pag-usad ng bundok. Aralin 29, ikaapat na utos, tanggulang kahanga-hanga. Aralin 30, mga huling kahilingan. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Aralin 26, unang utos ni Haring Salermo. Saknong 1013 hanggang 1062. Tumungo si Don Juan sa palasyo at doon ay humarap kay Haring Salermo. Magalang siyang nagpakilala at ipinaalam ang tunay niyang pakay. Ang humingi ng pahintulot upang makamit ang pag-ibig at kamay ng anak nitong si Doña Maria. Ngunit ipinaliwanag ni Haring Salermo na hindi madaling makamtan ang pagsang-ayon niya. Tanging ang sino mang makapapasa sa kanyang mahihirap na pagsubok lamang ang karapat-dapat sa dalaga. Bilang unang utos, ipinag-utos ng hari na patagin ang isang bundok at taniman iyon ng trigo na dapat ay maging harina at maging tinapay na ihahain sa kanyang hapagkainan pagdating ng kinaumagahan. Nang gabing iyon, nagkita sina Don Juan at Doña Maria. Ikinuwento ni Don Juan ang mabigat na utos ng hari at ang takot niyang hindi ito kayanin. Subalit sinabi ni Doña Mariang butihin na huwag siyang mangamba. Tiniyak niyang siya ang gagawa ng paraan upang matupad ang utos ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng kanyang talino at mahika, naisagawa ni Doña Maria ang buong gawain, mula sa pagpatag ng bundok hanggang sa pagtubo ng trigo, paggiling nito at paglikha ng tinapay na ihahain sa hari kinabukasan. Kinaumagahan, laking gulat ni Haring Salermo. Nasa hapag na niya ang mahiwagang tinapay galing sa utos niya kay Don Juan. Tanong, bakit mahalagang humingi ng tulong kapag ang isang pagsubok ay lampas sa kakayahan natin, tulad ng ginawa ni Don Juan kay Doña Maria? Pangalawa, ano ang ipinahihiwatig ng pagiging handa ni Doña Maria na tumulong kay Don Juan kahit mahirap ang utos ng hari? Mahalagang kaisipan, sa bawat hamon sa buhay, hindi sapat ang lakas at tapang lamang. Ang tunay na tagumpay ay mas madaling nakakamit sa tulong ng karunungan, kabutihan at pagtutulungan ng mga taong may malasakit sa isa't isa. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Aralin 27, ikalawang utos, ang prasko, saknong 1063 hanggang 1095. Ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan ng gabing iyon. Walang pag-alinlangan na humarap ang prinsipe at magalang na nagpahayag na handa siyang tuparin ang anumang ipag-utos. Tahimik na minamasdan ng hari ang katapatan at determinasyon ng binata. Subalit pinili niyang manatiling seryoso at walang ipinapakitang emosyon. Sa ikalawang pagsubok, ipinakita ng hari ang isang prasko na naglalaman ng 12 maliliit na ita. Papakawalan daw niya ang mga ito at bago sumikat ang araw, dapat ay maibalik muli ang lahat sa loob ng prasko nang walang kulang ni isa. Sinabi ni Don Juan kay Doña Maria ang ikalawang utos ni Haring Salermo. Kinuha niya ang prasko at nagyaya papunta sa dalampasigan. Gabi noon, tahimik, malamig at madilim. Sumakay sila sa isang maliit na bangka patungo sa gitna ng dagat. Doon, buong lakas na tinawag ni Doña Maria ang mga ita. Bawat dumarating sa inyo, pumasok agad sa prasko. Kahit nasa tubig kayo, magsisikip ang loob ninyo upang sumunod.
Narinig ito ng mga ita at dahil sa takot at ginaw, nagunahan silang pumasok pabalik sa prasko. Namangha si Don Juan sa malinaw at sopistikadong paraan ni Doña Maria sa pagsunod sa utos ng ama. Pagkatapos ay umahon sila at bumalik sa palasyo. Sa pagsikat ng araw, nagulat si Haring Salermo nang makita ang prasko sa kanyang harapan. Kumpleto ang 12 ita tulad ng kanyang bilin. Bagaman humanga siya sa tagumpay ni Don Juan, hindi niya ito pinakita. Sa halip, minabuti niyang mag-isip ng panibagong pagsubok. Isang mas mahirap at mas susubok sa talino at tapang ng prinsipe. Unang tanong, ano ang ipinakikita ng pagtutulungan ni na Don Juan at Doña Maria sa pagharap sa mahihirap na pagsubok? Pangalawa, bakit mahalagang pag-isipan ng mabuti ng isang pinuno ang bawat ipinag-uutos, lalo't may layunin itong subukin ang kakayahan ng iba? Mahalagang kaisipan, sa pagharap sa hamon ng buhay, mahalaga ang katatagan, talino at tunay na kooperasyon. Ang tagumpay ay mas madaling nakakamtan kapag ito'y tinutulungan ng mabuti at tapat na kaagapay. Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 28, Ikatlong Utos, Pag-usad ng Bundok, Saknong 1096 hanggang 1128. Kinaumagahan, ipinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang ipabatid ang ikatlong pagsubok. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang prinsipe sa ipinangakong pagtupad sa bawat atas. Tugon ni Don Juan, buong katapatan niyang susundin ang lahat dahil nakataya rito ang kanyang dangal at buhay. Itinuro ng hari ang isang mataas at matarik na bundok na tanaw mula sa bintana ng palasyo. Ang ikatlong utos, maiusod ang buong bundok at mailagay ito sa lugar na tinutukoy ng hari, upang ang hangin mula roon ay tuwirang dumanas sa palasyo sa pagsapit ng madaling araw. Agad nalungkot si Don Juan sa bigat ng tungkulin. Alam niyang imposibleng magawa ito ng mag-isa. Kaya nang sumapit ang gabi, nagtungo siya kay Doña Mariang Butihin upang ipaliwanag ang ikatlong utos ng ama. Tahimik na nakinig si Doña Maria at may tiwalang sinabi, "Huwag kang mangamba, Don Juan. Madali kong maipatutupad ang ipinag-uutos ng aking ama." Lumipas ang gabi na magkasama sila sa tabing dagat. Doon, habang pinapanood ang buwan at mga bituin, tiniyak ni Doña Maria na gagampanan niya ang utos upang hindi mapahamak ang prinsipe. Pagsapit ng madaling araw, naisakatuparan na ang utos, na ilipat ang bundok, na itapat ito sa bintana ng palasyo at ang hangin mula rito ay dumaloy ng maayos sa silid ng hari. Nagulat si Haring Salermo nang makita ang kaganapan. Hindi niya maipaliwanag kung paano na isagawa ang isang gawaing ganito kabigat. Namangha siya ngunit hindi pa rin nagpakita ng tuwa. Sa halip, agad siyang nag-isip ng panibagong pagsubok upang muling subukin si Don Juan. Unang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng pagtitiwala ni Don Juan kay Doña Maria sa kabila ng bigat ng ikatlong pagsubok? Pangalawa, ano ang matututunan natin sa pag-uugali ni Haring Salermo na patuloy na nagbibigay ng mas mahihirap na hamon kahit nakikita niyang nagtatagumpay si Don Juan? Mahalagang kaisipan, kapag ang isang tao ay may kasama at katuwang na tapat, ang imposibleng gawain ay nagiging posible. Ang pagtutulungan at tiwala ay higit na makapangyarihan kaysa anumang pagsubok. Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 20, Ika-4 na Utos, Tanggulang Kahanga-hanga. Saknong 1129 hanggang 1203.
Ipinag-utos ni Haring Salermo kay Don Juan na ipatabon ang isang bundok na nasa gitna ng umuugong na agos ng tubig at sa ibabaw nito itatag ang isang kastilyong may magkakaparehong bilog na simboryo. Dagdag pa nito, iniatas niyang ang magiging muog ay dapat nakaayos ng 7 hanay. May mga kanyon bilang pananggol at dapat ding magkaroon ng malapad na lansangang magdurugtong mula sa palasyo hanggang sa naturang muog. Nang mabalitaan ni Doña Maria ang utos ng hari, kinilala niyang mabigat ang hinihingi. Subalit buong tiwala niyang ipinahayag na kaya niya itong isakatuparan. Malinaw ang kanyang pangako na pagsapit ng umaga ay makikita na ang hinihinging istruktura. Kinabukasan, lubos na namangha si Haring Salermo nang makita na ganap na natupad ang kanyang utos. Naitabon ang bundok, nakatindig ang kahangahangang kastilyo, maayos ang muog at mga kanyon at handa ang lansangang nag-uugnay sa palasyo. Dahil sa pagkabighani, iniyaya niya si Don Juan na maglibot at mag-aliw sa kamanghamanghang tanggulang na buo sa loob lamang ng isang gabi. Unang tanong, ano ang ipinahihiwatig ng kahandaan ni Doña Maria na tumulong kay Don Juan sa kabila ng bigat ng utos tungkol sa kahulugan ng tunay na katapatan at sakripisyo? Pangalawang tanong, sa patuloy na pagbibigay ni Haring Salermo ng mahihirap na pagsubok, anong uri ng pamumuno at pag-uugali ang lumilitaw mula sa kanyang karakter? Mahalagang kaisipan, ang ika-4 na utos ay nagpapakita na ang pagtatagumpay ay hindi lamang nakabatay sa lakas ng isang individual, kundi sa pagkakaroon ng matapat na katuwang na handang magbigay ng suporta, sakripisyo at kakayahan para sa ikaaangat ng layunin. Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbanya. Aralin 30, Mga Huling Kahilingan, saknong 1204 hanggang 1250. Inutusan ni Haring Salermo si Don Juan na hanapin ang kanyang nawawalang singsing na nahulog sa dagat. Ito ay isang napakahirap at imposibleng tungkulin dahil gabing-gabi at malalim ang tubig. Ipinabatid ni Don Juan ang utos sa prinsesa. Pagkarinig nito, nakaisip na agad si Doña Maria ng paraan para maisakatuparan ang utos. Inihanda ni Doña Maria ang batya, itak at sangkalan at ipinakiusap kay Don Juan na taddarin siya ng pinong-pino sapagkat ang kanyang pira-pirasong katawan ay magiging mga isdang sisid na maghahanap ng singsing sa kailaliman. Habang nagmamadali sa pagtadtad, hindi na malaya ni Don Juan na naputol at tumalsik ang dulo ng daliri ni Doña Maria. Inihulog ni Don Juan sa dagat ang mga piraso ng prinsesa. Sa sandaling iyon ay naging iba't ibang isdang sisid na masusing nagsiyasat sa ilalim ng dagat upang hanapin ang nawawalang singsing. Habang hinihintay ang pagbalik ng mga isda, nakatulog si Don Juan dahil sa matinding pagod. Kahit mariing bili ni Doña Maria na huwag siyang matutulog. Maya-maya'y umahon muli si Doña Maria sa batya. Buo ang katawan at hawak na ang singsing ni Haring Salermo. Nakita niya si Don Juan na natutulog. Nagtampo ang prinsesa dahil sa paglabag ng prinsipe sa kanyang bilin. Nagising si Don Juan, nagpaliwanag at humingi ng tawad. Dahil dito, napawi ang tampo ni Doña Maria at naunawaan niyang napagod lamang ang prinsipe. Pagkatapos, si Don Juan ay nagbalik sa palasyo at inabot sa hari ang singsing na matagumpay na nakuha. Labis na natuwa si Haring Salermo sa tagumpay ng prinsipe. Unang tanong, anong pagpapahalaga ang ipinakikita ni Doña Maria sa kanyang handang pagsakripisyo upang mabawi ang singsing ng hari? Pangalawa, ano ang natutunan natin sa pagkakamali ni Don Juan na nakatulog sa gitna ng isang mahalagang tungkulin? Mahalagang kaisipan, ang tunay na pagmamahal at pagtutulungan ay makikita sa handang sakripisyo at matapat na pag-unawa.
Ang pagkakamali ay hindi wakas. Ang mahalaga ay ang taus-pusong pag-amin, paghingi ng tawad at pagkilos upang maitama ito.